ni Martha at Lazaro at kilala sa pagiging deboto sa pagmamahal kay Jesus. Ayon sa Biblia, si Maria ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paa ni Jesus at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ang simbolo ni Santa Maria Betania ay karaniwang isang sisidlan ng pabango o isang babae na bumubuhos ng pabango sa paa ni Jesus. Siya ay kumakatawan sa pagmamahal, debosyon at pagpapahalaga sa espiritual na buhay. Santa Maria Betania, ipanalangin mo kami. Ang imahe po ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ceres Umitig ng Barangay San Nicolas. Santa Marta ng Betania. Sa Biblia, una nating makikilala si Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tumutuloy sa kanilang tahanan si Jesus na inilalarawan si Santa Marta na abalang-abala sa pag-iistima sa mga bisita. Samantalang itinuturo ni Jesus kay Marta ang higit na mahalagang dapat na pinag-akaabalahan sa buhay ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Ang imahe po ay nasa pangangalaga ng Pamilya Garcia ng Barangay San Pablo. Santa Maria, asawa ni Cleopas. Si Santa Maria Jacobe ay kilala din bilang si Santa Maria Cleofe, na asawa ni San Cleopas na kapatid ni San Jose, na ama ng ating Panginoong Jesucristo. Si Maria Jacobe na nina Apostol Santiago at Apostol Judas Tadeo. Ayon sa kasulatan, si Maria Jacobe ay kasama ng ating inang si Maria, na siya naman ang kanyang kapatid na nasa paanan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo noong ito ay nakapako sa krus. Isa si Maria sa tatlong Maria na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Santa Maria Cleopas, ipanalangin mo kami. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng Pamilya Viloria ng Barangay San Pablo. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ang asawa ng mangingisdang taga Galilea na si Zebedeo. Isa rin ang ina ni Santiago, ang matanda, at ang San Juan Apostol. Isa si Santa Maria Salome sa tatlong Maria kasama ni na Maria Magdalena at Maria Clope na naglingkod at tumulong kay Jesus at ng mga apostol. Sinubaybayan niya si Jesus sa lansangan ng Jerusalem hanggang sa matagpuan ito sa paanan ng bundok ng Kalbaryo. Kabilang din si Santa Maria Salome sa mga babaeng nagsiparaon sa libingan ni Jesus at nakakita sa kanya nang siya'y muling nabuhay. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Ang imahe po ay nasa pangangalaga ng Pamilya Antolin ng Barangay San Pablo. Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae kung saan pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Ipinahiwatig ng pangalang Magdalena, maaaring manggaling si Maria sa lugar ng Magdala, isang syudad sa hilagang kanluran ng baybayin ng lawa ng Galilea. Pagkatapos na palayasin ni Jesus ang 7 demonyo mula sa kanya, naging isa si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Kristo. Iniuugnay si Maria Magdalena na isang babae sa syudad, isang kilalang makasalanan na naghugas ng paa ni Jesus, ngunit walang basihan sa kasulatan ng tungkol sa mga bagay na ito.
Hindi pinakilala si Maria Magdalena sa Biblia bilang isang bayarang babae o bilang makasalanang babae sa kabila ng popular na pagkakilala sa kanya sa ganoong paraan. Ang imahe po ay nasa pangangalaga ng pamilya Aglibot ng Barangay del Pilar. San Juan Evangelista. Si San Juan ang pinakabatang apostol na taga Galilea, anak ni Zebedeo at ni Maria Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Siya ang disipulong mahal ni Jesus na humiling sa tabi niya sa huling hapunan at sa kanyang itinagubiling ng Panginoon sa Kalbaryo ang mahal na Birhen. Hayan ang iyong ina. Nang minsang pang-araw tanggapin ng Samaritano sa Jesus, sa galit ni San Juan at Santiago ay sinabi ito, Panginoon, ibig mong magdala kami ng apoy mula sa langit at sila'y pagunawin. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Ang imahe po ay nasa pangangalaga ng pamilya Agustin ng Barangay San Roque. Mater Dolorosa. Ang mahal na Birheng Maria, habang nakatindig sa paanan ng krus ni Jesus, ay hindi mawalan ng panalig sa awa ng Diyos. Buo ang pananalig sa Birheng Maria sa awa ng Diyos. Nanalig si Maria na magtatagumpay ang awa ng Diyos. Nanalig si Maria sa plano ng awa ng Diyos. Nanalig si Maria sa kapangyarihan sa awa ng Diyos. Nanalig sa Maria na hindi kompleto ang pinakadakilang gawa ng awa ng Diyos. Nanalig si Maria na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay hindi katapusan ng lahat. Nanalig si Maria na ang kanyang pagdadalamhati dahil sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus ay hindi magtatagal. Ang matandang imahe po ay nasa pangangalaga ng pamilya Huico ng Barangay San Roque.